pahayag ni Elon Musk. Sa wakas ay masasagot na rin ang katanungan kung merong nilalang sa ibang planeta o kung tumpak ang pahayag ng Biblia na sa daigdig lamang merong nabubuhay. Gamit ang mga makabagong teknolohiya at abanseng kasangkapan, matagal nang sinusuri ng mga dalubhasa ang kalawakan upang malaman kung may intelligent life sa labas ng ating Earth. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang ibinulgar ng tech billionaire sa World Economic Forum ngayon lang 2026 ay magbubukas sa isipan ng buong sanlibutan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Isa sa pinakamatagal ng pinagtatalunan ng masa ay kung merong buhay sa labas ng daigdig o wala. Hindi lamang ito debate na may kinalaman sa siyensya dahil saklaw nito ang paniniwala ng marami sa pahayag ng Biblia kung ito ay tumpak o kulang. Base sa libro ng Genesis, dito sa daigdig lamang may nilikhang buhay ang Diyos. Kung may mapapatunayang mga nilalang sa ibang planeta, ibig sabihin lang ay hindi talaga kumpleto ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya may mga naniniwala na kung kulang sa mahalagang impormasyon ng Biblia, wala itong kredibilidad na maging basihan ng katotohanan o maging gabay sa buhay. Kung ganoon ang tanong na dapat sagutin ay, meron bang buhay sa ibang planeta? Kasama sa mga ginawa upang maghanap ng buhay sa ibang planeta ay ang Kepler Space Telescope o KST. Ayon sa NASA, ang Kepler Space Telescope ay ang unang misyon ng NASA na nakatuon upang suriin isang bahagi ng Milky Way para maghanap ng mga planetang katulad ng Earth na umiikot sa mga bituin sa labas ng ating solar system. Mula noong taong 2009, sa loob ng 9 na taon, ipinakita ng Kepler na ang ating galaxy ay may bilyong-bilyong nakatagong exoplanets. Base sa mga datos, hindi pala bihira ang mga planeta sa universo dahil maraming bituin ang may sariling planetary system. Bukod dyan, may mga planetang nakita na nasa tinatawag na habitable zone, kung saan lugar na posibleng kumanlong sa buhay. Pero wala silang buhay na natagpuan. Matapos ang misyon ng KST, ipinagpatuloy ng Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS ang mga natuklasan ng Kepler. Pero mas tumutok ito sa mga bituing mas malapit sa Earth. Ayon sa artikulong Astronomical Telescopes, Instruments and Systems mula sa Harvard University, ang Transiting Exoplanet Survey Satellite ay naghahanap ng mga planeta na dumadaan sa harap ng malalapit na mga bituin. Pinili ito ng NASA na inilunsad noong 2017 bilang bahagi ng Astrophysics Explorer Mission. Dahil dito, mas madali para sa mga sayentipiko na magsagawa ng follow-up studies gamit ang mga teleskopyo sa lupa at sa kalawakan. Katulad ng natagpuan ng Kepler, may ilang planetang nasa habitable zone. Gayunpaman, wala pa rin silang natagpuang buhay. Bukod sa mga teleskopyong KST at TESS, malaki ang papel ng pag-explore sa Mars sa paghahanap ng posibleng buhay sa labas ng Earth, lalo na sa tulong ng mga rover na Curiosity at Perseverance. Dumating ang Curiosity sa Mars noong taong 2012 para pag-aralan ang klima at mga bato sa planeta at alamin kung dati ba itong may kondisyong pwedeng sumuporta sa buhay. Sa pagkuha at pagsusuri ng mga sample ng lupa at bato, nakakita ang Curiosity ng mga